Get involved. In Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Lord Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of Heart Ministries. Good morning to everyone. This is your kababayan, Kuya Roland in Heart Ministries Podcast Radio. Wishing all the best that you are in good health condition. Those who are here in America and around the world, free from sufferings and enjoying your life, living in a perfect world from God. Maligayang pakikinig sa inyong lahat, maging saan man panig ng mundo kayo naroroon. Ang paggabay nawa ng Diyos ay palaging sumainyo. Heart Ministries Podcast Radio. Nadidinig ang inyong mga boses. Sumasahimpapawid araw-araw sa Anchor Podcast at sa iba pang podcast apps sa inyong mga gadgets. Mapapakinggan sa Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Copy RSS. Magandang araw sa ating lahat. Ito si Kuya Roland na magbibigay ng mga reactions at reflections tungkol sa banal na kasulatan. Di kaila sa inyo at ito ay headline sa lahat ng pahayagan sa buong mundo na ang ating presidente na si Donald Trump noong April 2 ay nagpalabas ng listahan ng mga tarif. Ibig sabihin ng tarif, yan yung mga taxes ng mga produkto. At dito ay nagsimula ang tinatawag na World Trade War. Nagkaroon ng pangmunduhang giyera sa pamagitan ng mga trade, ng transaksyon, ng mga produkto. At maraming mga bansa ang iba't iba ang naging reactions. Napanood natin ang reaction ng Singapore Prime Minister, ay hindi siya sang-ayon. Ang Canada, ang Mexico, at marami pang mga bansa. Subalit, pag-aralan natin, bakit ba kinailangan ni President Donald Trump ang maglagay ng ganitong tarif? Sa akin sariling pagkakaunawa, ang buong mundo ay last 10 years ago ay pumirma ng WTO na World Trade Organization na dito ay binuksan ang lahat ng bansa na ang lahat ng kalakal ay maaari ng mabili, mapadala sa iba't ibang bansa sa murang taxes. Subalit ang Amerika ay nakita niya dito ngayon sa panahon ni Donald Trump na ang Amerika ay talo sa labanan na ito. Sapagkat alam niyo po dito sa Amerika, totoo po kasi pagka kami namimili ng sa shopping mall, sa mga mall, maghahanap kami ng mga mura-murang product, alam naman tayong mga Pilipino, kahit may pambili, naghahanap pa rin ng mura. Ang makikita mo ng mga produkto ay made in China, made in Thailand, made in Vietnamese. So, walang made in America sapagkat mahal ang produkto ng Amerika sa dahilan na labor cost.
mahal ang swelduhan dito. Kaya yung mga American company nagtayo ng produkto sa labas ng Amerika, lalo na dyan sa China, sapagkat ang balita natin dyan sa China ay talaga napakamura ng labor cost. Ngayon, pagka natapos na ang product, nang nangyari na, dadali na sa Amerika at dito ibebenta. So, at maliit lang kasi yung tax during that time. So, kaya napansin ng mga economists, ng mga economic manager ni Donald Trump, dahil sa kanyang programang Make America Great Again, talo ang Amerika sa ganyang larangan. Ang nagwagi ay ang China at ang Japan, no? Na-invade nila ang buong mundo sa pagitan ng kanilang product. Ang mga ang Mexico ay mga agricultural product, ang Canada, ganun din. Kaya si Donald Trump ay ito ang kanyang naisipan. Subalit ngayon, April 9, ay nakita na natin ang epekto na napakaraming epekto sapagkat yung paglagay ng tariff, ang unang sinagasaan ay ang stock exchange. Maraming mga bilyonaryo, yun lang naman ang mga tumataya sa stock, kapagkat namumuhunan nito, nagbagsakan at talagang napakasama ng pangyayari. Sinasabi ni Donald Trump na ito ay pansamantala lamang, na meron namang magandang layunin, na ang Amerika ay bumalik sa magandang kalagayan at yung mga factory na nawala sa Amerika ay ibalik dito upang ang produkto ay dito na gagawin, wala ng tax at makikinabang ang mga Amerikano. So magandang tingnan po sa ganung anggulo. Pero sa pangyayaring ito naman, yung tinatawag na transition period, marami po ang nasasagasaan, no? Kaya kung kayo mayroong stock, kung ilan sa inyo bumili ng stock noon at hindi nyo pa ibinenta, bagsak ang stock ninyo ngayon. Hindi mo na pwedeng ibenta. So, maghihintay ka ng mahabang panahon kung kailan uli ito tataas. Sangayon sa mga eksperto, ang naging kalagayan ng stock natin ay kamukha nung 1990s na nagkaroon ng economic turmoil sa Asia at lahat ay bumagsak, kaya marami ang nalugi. So kaya ipanalangin natin ito, sana ay pansamantala lamang ito at magawa ng paraan ng gobyerno ni Donald Trump na hindi naman magsuffer ang maraming mga tao, lalo na ang maliliit na tao. Ngayon ay merong news dito sa Amerika, sa MSN, na si President Donald Trump ay nagdideklara ng national emergency to address significant trade deficit harming US. Yan, ito yung mga ilang remedy na iniisip nila upang maabatan, maampat, mapacify ang sitwasyon na ito. Kaya sa ganitong diwa ay tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Naalala ko ang sinabi dito sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So sa ganitong pangyayari sa buhay natin ay tunay na kailangan ay matutunan natin na we need to complete reliance on God. Sapagkat sa ganitong problema ay talagang sa Diyos tayo tatakbo, no? Kaya sabi ng Proverbs 3:5, not on your own understanding. Sa ganitong bagay ay kailangan nating ipanalangin ang bansang Amerika, lalo na si Donald Trump, na magkaroon ng divine intervention. Yung pong banal na espiritu ang pumasok sa puso, sa isip niya, upang siya bigyan ng wisdom, upang makapag-decision siya
ng maayos at hindi madala ng kanyang damdamin, hindi madala ng kanyang mapusok na damdamin. Maganda yung layunin niya, subalit kailangan nating ipanalangin na magkaroon ng dahan-dahan upang hindi naman masyadong biglang maapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo, at dahil dyan ay natatakot tayo na lumala ang ganyang sitwasyon sapagkat ang layunin niya ay maganda, baka ang maging resulta ay kaguluhan. Kaya tayo po'y lahat ay dumako sa panalangin at ipanalangin natin ang lahat ng bansa, lalo na po ang Amerika. Tayo manalangin. Sa iyo, aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, alam namin na ang pangyayaring ito ay hindi nagkataon lamang. Ipinagkaloob mo na maluklok bilang presidente si Donald Trump sa ikalawang term, at meron kang magandang layunin na ang taong ito ay kumikilala sa iyo, naniniwala sa iyong salita at sa iyong kapangyarihan. Inihiling namin na ikaw ang gumabay sa kanya sa lahat ng kanyang desisyon kasama ng kanyang mga advisors. Nadalangin din namin ang buong mundo na sana po'y magkaroon ng kapayapaan at hindi magkaroon ng kaguluhan, lalo na sa economic world trade war. Sana, Panginoon, ang iyong pagkalinga, ang iyong Holy Spirit, ang iyong salita at ang kapayapaan ng buong mundo ay aming maranasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Herd Ministries Podcast Radio. Maaari niyo po kaming kontakin sa herdministries2020@gmail.com upang ipaabot ang inyong mga kahilingan sa pananalangin o maging mga pagpapala na tinanggap mula sa ating Diyos. Ang pagpapala nawa ng Diyos ay palaging sumainyo. Salamat po. Sa bawat sandali ng buhay ko, Manalo ng munting regalo. Ugaliing makinig dito sa Herd Ministries Podcast Radio. Araw-araw ay makinig lang po tayo ng mga live message na magbibigay inspiration, kalakasan sa atin, sa ating mga buhay sa araw-araw. Sa bawat pakikinig po, ay inyo lamang sabihin sa amin na kayo po'y nakinig, o sabihin ninyo sa inyong mga leader na nagpadala ng link sa inyo. At bawat buwan kami po ay bubunot upang kayo ay tumanggap ng munting regalo. Ipagsabi po natin ito sapagkat sa pamagitan nito ay lalo nating madadama ang pag-ibig ng Diyos.